Sa update ay nagtitake na ako ng aking Tapdin, and ngayon ay dahil nga sabi ko sa mga una kong video ay sobrang allergic ako sa Tapdin and wala akong choice. Wala talaga as in. So, 10 days ko ng 10 days, pang 10 days ko ngayon, ito yung evidence na tinitake ko si Tapdin and 5 milligrams. And ito ay kakatake ko ngayon sa 10 days ay nagpapantal na naman ako. Ito, ang dami kong pula-pula dito. And dito sa may leeg ko, and dito sa kamay ko, pulang-pula to kanina. Pero nawawala din siya, pero palipat-lipat siya sa ibang parte ng katawan ko. Minsan meron sa puwet, sa hita ko, as in Makate, pero talagang iniiwasan ko siyang hindi kamutin kasi kapag kinamot mo ay kakalat and lalala, lalo siyang kakate. So hindi niya ako lulubayan. So ang ginagawa ko, hindi ko na lang talaga kinakamot. And kahapon, so sabi ko, pupunta ulit ako sa doktor dito sa my health center namin, and nagpareseta ako kung pwede ay itatry ko tong carbimazole. Basta, ilalagay ko na lang dyan. Kaya lang ang problema, para din to sa thyroid kasi based sa isang friend ko, ay yun ang tinitake niya. Kasi nga ay allergic din siya sa Tapdin. So, yun. Yung nagpunta ako sa Mercury, naresetahan ako ng doktor ng 60 pieces. Ang plano ko, bibili lang muna ako ng 10 pieces. Kaya lang ang problema, wala. Hindi siya available sa Mercury. Ngayon, kasi hindi mo na ako nag-try doon, medyo malayo dito, mga masahe pa, so hindi mo na ako nag-try doon. Nagpatanong ako sa kapatid ko sa Maynila kasi malapit lang yung Mercury doon kasi gusto kong malaman kung magkano. And ayun, 33 pesos ang isa, dai. So, kung sa PTU, ang binibili ko, isang bote, 1,000 na yon, good for 2 months. Pero ito, kung bibilin ko to 30 pesos, 33 pesos ang isa, ang isang bote na 60 pieces ay nasa 1,900. Ang sobrang mahal niya. Hindi namin kaya yon. So, hindi ko na lang talaga yun ipipilit. So, wala, no choice talaga ako. Si Tapdin na lang yung aking inumin. And then, bibili na actually nagpareseta ako ng kasi sabi ko kay doktor na baka mag-allergy ulit ako, magpantal ba. And niresetahan niya ako ng yung Sonefin. Basta marami daw brand to yung anti-allergy. Anong pangalan nito? Depeneodramin, Sonefin. Basta yan, ito. 5 piraso lang binili ko kasi gusto ko siyang i-try muna. And hanggat kaya ko naman tiisin yung katen, pamamantal, and wala naman malalang yung kabog ng dibdib, hindi naman ako nahihirapan huminga. So, hindi ko muna siya iinumin. Saka ko na lang siya iinumin kapag medyo malala na yung aking nararamdaman na hindi ko na talaga siya kayang tolerate yung pangangate. So, yun. So, hindi ko pa ito naiinom. Mamayang gabi ko na lang siya iinumin kasi ay meron pala siyang side effect na mahihilo ka. So, ayoko siyang inumin ng araw kasi syempre pag nahilo-hilo ka, paano na ako nito makakakilos, 'di ba, sa gawaing bahay. So, sa gabi ko na lang siguro para tulog ako. So, kung ano man ang side effect niya. So, yun yung aking update sa aking hyperthyroid. And, yun. So, 1 year and 6 months na ako nag-medication. And then, akala ko ay magaling na ako. So, sa 5 days na wala akong gamot, ay nagbalikan yung aking mga sintomas. So, yung aking timbang ngayon, kasi yung unang nalaman ko na meron akong hyperthyroid, ay yung timbang ko bumagsak ng 47-48 kg. Ngayon, ang timbang ko ay nasa 59 na. Ayun, so medyo lumaki ako, tumaba. And hindi ko rin masisisi, as in gutumin. Alam mo yun, yung sintomas ng akala mo palagi kang gutom. Yun, kasama yun sa side effect. And side effect ng meron kang sintomas ng meron kang hyperthyroid. And then, yung napansin ko sa PTU, for over 1 year ko siyang tinitake, ay, yung dito, kaliwa. Yung kaliwa ko, sa side na to, napansin ko, ang kapal na matigas na akala mo namamaga. Ngayon, nung nag-stop na ako na wala na akong iniinom na PTU, nawala siya, gumaan yung leeg ko. And kaka-research ko, meron akong nabasa na part daw yun ng dahil sa gamot na iniinom na mamamaga yung dito sa part na to. Nung nawala yung CPTU, napansin ko gumaan yung leeg ko. So, yun yata yung side effect ng pag-inom ng gamot. And yun, actually pinagmamasdan ko din yung aking hair fall. Kasi yung nag-PTU ako, as in, sobra buong taon talaga, ang lala ng aking hair fall. Ngayon, meron pa rin naman, mga ilan-ilan, pero hindi ko pa masasabing nag-stop yung aking hair fall. Kasi meron pa rin akong pag naliligo ako, meron pa rin akong hair fall. Sobrang dami pa din. Pero kasi nagpalit na ako ng aking shampoo. Tinigilan ko na yung shampoo ko noon na worth 1,000 pesos kasi ang mahal niya, 'di ba? Sa una, carry pa, pero hanggang sa na-realize ko, parang ang mahal naman ng shampoo na to. So, mas pipiliin pa rin natin na makakatipid tayo. So, naisip ko ay tinanggal ko na yon kasi although meron siyang good benefits naman sa aking pag-hair fall, kaya lang medyo may kamahalan. So, nag-stop na ako doon. Ang ipinalit ko, yung baby shampoo, yung Johnson, yung kulay dilaw, yun yung shampoo ng pang baby.
Yun ang ginagamit ko. 150 plus yung bili ko, like 50 ml yata yun. Isang ganon na bote. Yun ang ginagamit ko na ngayon. And in fairness, nawala yung aking hair dandruff, yung balakubak, dahil dun sa shampoo na yun. Tapos, yun ang ginagamit ko sa buhok ko. So, kasi iniisip ko nga, kaya nga siya ginagamit para sa baby kasi para di ba, maselan yun sa baby, di ba? So, why not yun ang gamitin ko? Kasi hindi nga yung pwede yung aking ulo sa mga, kumbaga kapag may hyperthyroid ka, hindi ka pwede sa harsh na mga ingredients. Kasi nga meron kang hyperthyroid. So, yun naisip ko. And usually, kaka-research ko din, sa TikTok, may napanood ako na meron silang cancer. Yun ang pinapagamit sa kanila ng doktor, yung sa baby shampoo na Johnson. So, yun. So, sabi ko, sana mag-stop na yung aking pag-hair fall, no? Kasi maganda naman talaga yung baby shampoo, di ba? So, yun na yung ginagamit ko. And then, naisip ko, kapag hindi nag-stop yung aking pag-hair fall, ibabalik ko yung minoxidil. Kasi dati, nag-minoxidil din ako. And talagang effective siya. Nagkaroon ako ng maraming baby hair. Kasi napalitan yung mga hair fall ko, nagkaroon ako ng mga bagong tubong buhok dahil sa minoxidil. So naisip ko, pag hindi nag-stop yung aking hair fall, pag naubos yung aking shampoo, ay gagamit ako ng minoxidil for 1 month. Para lang magkaroon ulit ako ng mga bagong tubong buhok. Kasi ayoko makalbo eh. Ang pangit kasi ng makakalbo ka eh, diba? Hindi pa ako ready sa ganon. So, kaya ang dahilan, kaya tayo nag-hair fall sa mga may hyperthyroid. Dahil yan sa gamot, yung sintomas ng gamot, yung side effect niya, yun ang nagkukos ng Kaya usually yung sa mga mga nagkakaroon ng cancer, di ba nakakalbo sila? Kasi nga dahil sa gamot na tinitake nila. So, talagang yun yung reality ng meron kang tinitake na gamot nang gusto mong gumaling, meron talagang side effect na kailangan mong tanggapin. Lalo na sa atin, itong mga umiinom ng mga gamot para sa anti-thyroid, yun talaga nag-hair fall ka talaga. Kaya hindi talaga pwede kung ano-anong ilalagay mo sa buhok mo ng mga may matatapang ingredients. So yun. And yun, so balitaan ko na lang ulit kayo yung aking update sa aking hyperthyroid. So pansinin niyo yung aking mata. Hindi matay, no? Malaki dito, tapos ito. So sabi nila, forever na daw yan ganyan, na meron kang Graves' disease. Sana wag naman, di ba? As long as, actually, pinupush ko talaga mag 1 meal a day, pero hindi ko kaya kasi may kasama ako eh. Alam mo yun, matitempt ka talaga, pero I think, yun talagang pinaka-solusyon eh. Kung kaya mo mag low carb na 1 meal a day, I think gagaling talaga eh. As in, no choice na talaga ako na hindi talaga huminto yung aking pagpapantal dito sa top din. Yun talaga yung last option ko. Yung pipilitin ko sarili ko na talagang mag-full strict low carb. Para lang gumaling talaga ako. Yun. Kaya lang sa ngayon parang hirap. Promise talaga, ang hirap. Ang hirap labanan ng mga pagkain na tukso. So yun. So update ko na lang kayo guys. So yun. So 1 year and 6 months na ako nagtitake na medication. So malaking bagay yung nag-iinom ka talaga ng gamot kasi hindi siya basta-basta magagamot yung iyong thyroid problem na hindi ka magte-take ng gamot. Pero na lang kung talagang mag-strict low carb ka. Yung mga hanggang 2 taon, 3 taon ka mag-low carb, as in strict talaga, na hindi mo hahaluan, I think may pag-asa dun, gagaling talaga. Ganun. So, kaya yung sa mga nakikita ko dyan, mga nababasa ko na hindi sila magte-take ng medication, hindi pwede, hindi kayo mag-take ng medication tapos yung normal na pagkain normal, walang restriction, hindi. Talagang aatake talaga yung sintomas mo. At saka bawal yun pabayaan yung sarili natin lalo kung meron kang hyperthyroid kasi bumabagsak lahat, bumabagsak yung calcium mo, yung sodium bumabagsak. Kailangan talaga meron kang yung yung lifestyle mo, yung food intake mo as in balance, yung diet mo, merong fiber, lahat kompleto. Huwag yung sobra-sobra, pero dapat meron kang kakainin. So, hindi pwedeng pababayaan kasi bumabagsak. Kaya yun and kapag may hyperthyroid, mabilis yung metabolism natin kaya tayo pumapayat So, kung hindi ka magte-take ng medication, kasi ito yung nakakapag-control yung gamot. Kapag hindi ka nag-take ng medication, mabilis yung metabolism natin, kaya tayo pumapayat kasi wala tayong pang-control So, kapag pinabayaan mo sarili mo na pumayat ka ng pumayat, lahat ng makina sa katawan mo babagsak. Anong mangyayari pag bumagsak? Madidedo. Ganyan. Kasi meron kaming kapitbahay dito na yun yung case niya. Hindi siya nagagamot, lalaki. Hindi nagagamot, tapos pinabayaan sarili niya, hindi kumakain ng maayos, and hanggang sa pumayat ng pumayat, natulog lang, panay ang tulog, laging pagod. So yun, binawian ng buhay dahil doon, dahil sa thyroid. Kasi hindi to basta-bastang sakit na pababayaan nyo lang. Hindi. Kailangan talagang seryosohin nyo to, and alagaan talaga yung sarili natin. Kailangan meron kang kakakainin na masustansyang pagkain.
Kasi doon ka lang kumukuha ng ano pang sustain na lakas sa katawan mo. Hindi mo siya pwedeng pabayaan lalong-lalo kung hindi ka nagte-take ng medication. Kasi kinakain niya yung sarili mo. Hanggang sa pumayat ka ng pumayat, babagsak yung katawan mo. So, yun. Kaya pag alam niyo na pumapayat na kayo, magpa-check na kayo sa doktor kung meron na kayong something na nararamdaman na kakaiba. Huwag niyong ibaliwala yan. Okay? Bye! See you again. God bless. Thank you for watching.